Now, the title of this message, Doing God's Ministry Consistently. Ang pagbuhat sang hilikuton sang Diyos nga may pagpadayon. Regularly or consistently nga ginaubratan ang buhaton sang Diyos, no matter how hard it is, ginasustain na ito nga ini mapadayon. May ara kasi na ito ang consistency sa aton nga ministry. Ang buot silingon sina, na bisin ano kabudlay, ang buluhaton na to, mainit man, kabudlay ng magpadayon, masubok ka man, kinakanglan, obrahon mo, ang ginapakubra sang Ginoo sa imo. Amen? Doing God's ministry, kumate, must not be hindered by suffering. Ang paghimo sa buluhaton sang Diyos, hindi niya dapat tunggan sang kabudlayan. Sa pag-antos, amoy na ang 2 Corinthians chapter 1. So nakita niyo 2 Corinthians chapter 1? Sa verse number 5, 2 Corinthians, balik ka mo sa chapter 1. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. And whether we be afflicted, it is for our consolation and salvation, which is effectual and enduring of the same sufferings which we also suffer. Just like the Lord Jesus Christ nagsuffer siya sa pagbibrasang ministry, kita nga mga Kristokanon, kinanglan may arang ginatawag na suffering. We should welcome suffering, hindi yung makapugong sa aton sa pagbuhat sa buluhaton sa Diyos. Or whether we be comforted, it is for our consolation and salvation. So, nakita niyo ang tulong sa Ginoo, nagakambal din permi sa ginatawag suffering, especially sa verse number 1 or the chapter 1 sa siningan passage of scripture sa 2 Corinthians. So there are sufferings, may mga pagantos sa buluhaton, mga mga buluhaton, ganit mga ginaubrata para sa Ginoo. Pero bisa may mga pag-antos, kinanglan hindi magpugong sa aton, yang ini aton palayunon. Doing God's ministry must not be hindered by suffering. Chapter 2. Chapter 2. Look at verse number, dire kita sa verse number 8. Chapter 2. Wherefore I beseech you that you would confirm your love toward Him. For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. You know what? Kung kita nagapalangga sa Ginoo, we should obey in all things. Sa verse number 9, for to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. To whom ye forgive anything, I forgive also. For I forgive anything, to whom I forgive it, for your sakes forgave I it in the person of Christ, lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his device. Ay pananta na ang mga ginapambuhat sa ang kaaway na kun para makinder kita sa atong ministry. Furthermore, sa verse number 12, when I came to Troas to, ano ginubra niya? Preach Christ gospel. This is the ministry of the Apostle Paul, preaching the word of God. And a door was opened unto me of the Lord. Kung kita magpapugong sa yawa, why kagit sa sa ministry, may ma-encourage. Wala din may masimba kung yawa lang pero may atang ginandong. At kung ginaalaw tang yawa, ang sa Bible, lest Satan should get an advantage of us na mag-destroy sa atong nakabuhi, hindi kita magamit sa ministry. Isa may mga deception ng away. Na nag-ministry ka, mag-busy ka sa iban nga bagay. Just like the Lord Jesus Christ, nagutom ka, himua ini ang bato nga tinapay. 40 days and 40 nights wala kaon si Jesus Christ mo. Ang yawa, ang ginaya-perme, nag-destroy sa panimalay, nag-destroy sa kabuhi sa every young people. Nga naman, ang potential gamiton sa ministry. Kapalo ka mo, kung ikaw luwas, kung ikaw may Kristo, sino kabuhi, God is looking for you, nga gamiton niya.
Amen? Pero ang yawa, nagasablagin. Ang pagsablag sa yawa, kinanglan, hindi niya makahampered. Okay, sa atong nga ministry. Doing God's ministry must not be hampered by Satan. And then, we can see this, chapter 3, at naman chapter 4, chapter 3, doing God's ministry must be handled. Anong handled? Managed, controlled, guided, led by the Spirit. Amen. O sa imo lang kung galingon, makapoy ka That's right. sa ministry. Kung tulukon lang, hindi na saya nataan na saya maubra sa muna nga bagay. Ikaw na yan nagakambal nga nataan sa what about the Holy Spirit of God nga na sa iya. Kung ako magpaagi lang sa mga discouragement, yan magambal ako, pero sige na, okay na lang. Why di kami maubra sa ministry? Kakuhay ka na, kaway ka na, yawa na yan nagambal, hindi Kristuanon. Right. Now the Spirit, sa verse number 17, chapter 3. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Anong liberty? Freedom. Anong freedom? Freedom na ikaw makapoy, freedom na ikaw magreklamo sa ministry, freedom na maubra mo ang nakabuhat sa inosang Ginoo. So you see, nakita niyo ang ginawa sa Bible? But we all with open face beholding as in the glass the glory of the Lord, and change into the same image from glory to glory, even by the Spirit of God. Ano ba kanina? From glory to glory. Ganun, may improvement by the Spirit of God. Ay kung hindi, by the Spirit of God, wala improvement. You know what? Kung gamiton, tanang kaalam ta sa secular, wala di ta may mano. Alam ko ya. Kabalo ko ya sang tanan. Nakuglayan ko sa muning nga gamay nga bagay man. Ay nga amanaw, hindi by the Spirit of God. Ay ang pag-obra sa ministry sa Ginoo is handled by the Spirit. Be consistent in doing God's ministry. Amen? Maging consistent ka. Hindi ka magpaluya-luya. Hindi ka mag-compromise. Amen? Patayunon mo ang ipapuwak sa imo sa Ginoo. May kanta will work till Jesus comes. Amen? Ipamangkot how? 3 biblical steps to do God's ministry consistently. Chapter 4 na kita. Look at verse number 1. Therefore, see if we have this ministry. Ang pala po sa Pablo, tanawan nyo, mayara kita sa buluhaton as we receive mercy. As we receive mercy, nabaton na kon ang kaluoy. We faint not. Wala kita nagapang luya. You see? Paano mo makuha ang ministry sa Ginoo consistently? Una-una, kaya dapat maintindihan natin, recognize God's mercy. Amen. Ay tungkol sa kaluoy sa Diyos, gingamit na ba? Pamangkot sinong kita para gamiton sa Ginoo. Because of His mercy, ginagamit niya kita. Kung nga may ministry ka, that is because of God's mercy. Look at this. God selects the undeserved to serve. Ang Ginoo nagpili sa hindi deserving para magpangalagad. Ano ka buhay tao? Amen? Puno man isang kasalanan, hindi man perfect nga kabuhi. Undeserving, matanakita ang ginagamit sa Ginoo para mag-akay sa mga tao magpalapit sa iya. Amen. It is because of His mercy. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, verse number 12. 1 Timothy chapter 1. Look at this. Verse number 12 and 13. And I thank Jesus Christ, our Lord, who enabled me for that He counted me faithful. Naging butang niya ko into the ministry. Ano kaduhay niya po sa Pablo sa una? Who was before a blasphemer. Magagawa niya yung blasphemer, ganit, kinablaspheme niya ang Ginoo. Ginapasipilaan niya ngalan sa Ginoo. And the persecutor. Nagpangingabot sa mga Kristuhanon and endurance, nagpanakit. Ang malapat I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Napaton kung kaluoy kay pagbuhat ko sa mga malain sa una because of my unbelief. Hindi ka mo tumuluo mo. Therefore, ang ginaobra ko hindi nakapayo sa hinikuton sa Ginoo. Therefore, malain na ako ginaobra sa una
Kay nga manaw, kay hindi ako nang luwas. Kay wala ako nagatuo. Nagambayan, nagpasalamat ako sa Diyos. At kay Ginoong Kristo, I should say, na nag-enable sa akin. Sino nag-enable sa akin? Ang Ginoo, di ba? For He that counted me faithful, putting me into the ministry. You see that? Recognize God's mercy, God selects. Hipilin si Pablo, the undeserved to serve. Sa 2 Timothy 4:17. 2 Timothy 4:17. This one, look at this. Notwithstanding, the Lord stood with me. Anong balan sa Bible? And strengthened me. Nakita niya? Amen. Sino nag-strengthen sa aton? Ang Ginoo. That by me, ano braya, pagkataagi sa akon, the preaching might be fully known. Nga ang message from the Word of God na mabalaan sang lubos. And that all the Gentiles might hear. Nakita niya? Tagang tanan ng mga Gentiles, mga wala pa nakabaton kay Kristo, mga hintil, mga bate, as I was delivered out of the mouth of the lion. Is that yung word? God strengthens the saved to serve. Paano ko i-recognize ang mercy sa Ginoo? Ang Ginoo lang ang nag-strengthen sa atin para makapangalagat. Kung may kabudlayan ka sa kabuki, kung may ginaagyan ka mga eksperyensya nga hindi maayo, kung wala kang gina-strengthen sa Ginoo, mapunaw ka. Contract ka. Pero ang Diyos, nagabalde, si Apostol Paul, nga ang Diyos ang nag-strengthen sa iya. Ako nakaluoy sa Ginoo. Sa Titus 3:5. Titus, matapos sa 2 Timothy, Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His, mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kita niyo word? God saves the sinner to serve. Paano ko mabantaan na gina-recognize ko ang ginagawa God's mercy? Hindi ko undeserve, pero gipili ko sa Ginoo para mag-serve. Paano ko ma-recognize? Save ko, wala ko gawa sa ihibalogin. Ang importante, save ko. Pag gusto sa Ginoo, gina-strengthen niya ako para ako mag-serve. Then God saves the sinner to serve. Kung hindi ka pa ng luwas, ang Ginoo magaluwas sa imo. Ang purpose para mag-serve ka. The purpose ko nga in-save ka sa Ginoo, mag-serve. Hindi lang mag-tungkok o mag-ubra sa mga gusto mo. Kundi mag-serve ka. Paano mag-serve? Paano mag-serve? Mapulig sa inyong mga pastor. Amen? O huwag ka maingamit sa inyong mga pod, sa mga nagangulang Kristuanon, mag-chat ka. Nano mo pang balik sila sa simbahan, amo mo na nakasimple mag-serve. Kaysa una, wala may nag-aagad sa imo, pasalamat ka may nag-aagad sa imo sa simbahan, kaya itubog sa Bible. Because God's mercy because of God's mercy, we can continue in the ministry. So paano ko mangin consistent sa pagpubra sa ministry sa minuaton sa Ginoo? Recognize God's mercy. Secondly, verse number 2 sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse number 2. Okay ba ka? Amen. Dali na lang ba? Sa number 2, pero tapos na number 3. Kung tapos sa number 3, tapos na yun, ha? Verse number 2. But we have renounced the hidden things of this honesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Paano? Paano ko maging consistent? Mga baka ni paano ko maging consistent? Paano ko ma-maintain nga mabakot ako ng ministry? Ay kalabanan sa mga ministry, hindi pa bakot, panuya. Amen? Panuya, ay ekspektasyon sa Ginoo pa, advance, hindi pa atras. So paano? Ikatuwa, renounce guileful method. Mga baka na yung guileful method is the same of deceitful method.
Hindi ka lang into, hindi ka lang ubra sa mga tricks para makaministry ka. Baklan kung sila lang tinapay ka para makapod sila. Okay man ang tinapay, hindi ko busog sila. Pero hindi ina dapat ang pamaagi para mapadayon ang ministry. Use the word of God or use God's word without manipulation. Hindi ka dinamanipulate mo ang upod ko sa akong manamit ka mo. Hindi ko sa kanang may amin, hindi ko na. Kaya kinaintok mo sa, di ba? Dapat gamiton ng word of God. Tamo sa tao nga, ari basahan, ni ba lang, amo ginito, ako sa Bible, amo ginito para maluwas ka, kung ni ba lang, manipulation! Haba sa Bible, we have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling, right of the word of God deceitfully. Hindi tanan nga nagakapod Bible sa Bible ang ginudyo. Nagapudyot-pudyot. Amen? Ari, ano nagapudyot-pudyot? Nagamba sa ari, ikog. Pero may upod niya, manog. Ikog lang yung pudyot. Kinatagisin mo, puno ikog mo. Ano yung naman ikog na ikog ka ayam na puro. Yung nakaputong mo, manog. Amo na ang tinatawag guileful method. Amen? Upod din ka sa akong simbahan, taklan na ka dyan, hindi ka nakakaibantrip. Guileful method. Ginagamit nila ang Bible, pero lain nila ginatudlok. Use God's word without manipulation. Use God's word with manifestation. Look at this, verse number 2 yapon. But by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Ano ang word ng manifestation? Kinanglan, you need to display the truth by the manifestation of the truth. You have the truth. You have the word of God. Why you share to others? Amen? Amo niya pamagi ang tao, magpagkuya ang buhay maluwas, hindi religion, niya hindi mo mag-share sa iban. Paano ma-manifest sa ila in the word of God kung wala sa tao na mag-ministry, kag magpakita sini? Amen? That is why, kung kita magtudlo sa Word of God, wala ka nagagamit sa YouTube University, sa Libro University, ang ginagamit kanya pulong sa Ginoo. Amen. Amen? So, display the truth. Ipakita mo ang kamaturan. 2 Corinthians chapter 2. Look at 2 Corinthians. Kailangan ka nagapon. Chapter 2 ka lang magkatko. 2 Corinthians chapter 2, verse number 17. Ang nabasa pulong sa Diyos dire, for we are not as many which corrupt the word of God. Kita nyo na, may mga tao ang kinakorrupt nila ang word of God, but as of sincerity, but as of God. In the sight of God, speak we in Christ. Kita nyo, ang tuod na nagamudlo sa word of God, ang ginahambal si Kristo. Amen. Hindi niya magpati, hindi mga pagkaon, hindi niya magsimba. Ang ginahambal kami, si Kristo makaluwa sa imo. Wala sa pagpati nga makaluwa sa tao. Kaya tanan nga tao magpati. Amen? Amen. Makita nyo? So display the truth. Ang mga bala po sa pagdo, hindi kita yung kaangay sa iba na ginakurap nila ang word of God. Nagagamit sila sa Bible, pero out of sincerity. Amen? Out of sincerity, display the truth. Ano kabaliktaran sa Sang sincere and sincere, hindi tuod yang makita. Amen? Kapalo ka mo tamo sa mga Kristohanon nga na nagambal sila ganit Kristohanon, pero hindi itunay ang Kristohanon. That's right. Amen? Ay kung tuod ka ng Kristohanon, dapat si Kristo lang yung ginasunod. Amen. Si Kristo lang ang ginasunod. Ang Bible, wala nagambal na magsunod kasi sila nga tao, kasi nga tradisyon. Ang basang Bible, follow me as I follow Christ. Jesus Christ ang ginasunod. And then demonstrate your testimony. Sa verse number, kung makita natin sa verse number 2, sa Japon. Ang pala, commending ourselves. Sila pakilala nila ilang galingon. And every man's conscious in the sight of God. Dapat amo ning mindset. Dapat kung nag-obra ka sa testimony mo in the sight of God. Hindi ka nag-pretend.
Nga buot ka, pero sa tuod, sulod, bukot. Amo ng Kristuhanon. Why ta naga-pretend? That's why kung Kristuhanon ka, kung mayat imo kabuhi every Sunday, dina-expect sa Ginoo from Monday to Saturday, kinanglan ubra mo mo best maramingin mayat imo nga kabuhi. That is your testimony. Amen. I-manifest mo na. Ipakita mo na, i-demonstrate mo ang truth pagi sa imo nga testimony. 2 Corinthians chapter 3 verse number 2, For ye are our epistles. Kamu ang amon kasulatan, written in our hearts, known and read of all. Ano ba sa Bible? All men. Damo tao wala na nabasa sa Bible, pero ginabasa nila ang nga kabuhi. Tamang tao hindi maalam sa Bible pag natanaw na itong kabuhi. Kung paano kita magkabuhi ng Kristo kanon. Kay damo man sa tao nagamba Kristo kanon, hindi man Kristo kanon nila nga kabuhi. That's why paano kung manifest ang ginatawag kamaturan, paano kung ma-demonstrate na yun siya pag testimony pagi sa ako nga panggawi. Right. 1 Thessalonians chapter 2, what is? Okay pa ka ma? First Thessalonians chapter 2 sa verse number 3. First Thessalonians chapter 2 verse number 3. Nabasa mo Bible dire, let no man second next. First. First Thessalonians 2:3. Are you there? Amen. For our exhortation. Ano exhortation? Godly advice. Was not of deceit, hindi sa panunto, nor uncleanness, hindi sa kaipuan, nor in guile, hindi sa katutukan o limbungan. Tuntong balaang tao. Amen. Kung magambang kita sa word of God, magambang ko yan, patuna si Kristo para maluwas ka, arangin sa pulong sa Diyos. Amen. May makita agad nga verse. Amen. John 1:12. Tamo sa mga verses. Inusuri mo sala. May makita agad nga verse. Amen. Kaya kung nagamba sa word niya, wala na. Pasalan na. Pinalapakita mo eh. Amen. So, renounce guileful method. You know what? Kung kita, mga tuod nga alagad sa Ginoo, dapat hindi ta plastic sa ng Kristohanon o po. Right. Amen? Natulog pa mo sa kon. Amen. Ako yung sincero, yung yung talaga ng bro, yung yung ano, plastikan, yung tulog ko sa dapat ko din na intok. Kaya na, pamagat ko sila, kagagad ko sila, sincere ko na. Ako ko na sincere. Why mo ilang bangan? At toto noy tunde para magdamo ato niya attendance. Nagdamo din attendance minsan why ka din na. Amen. Right. Hindi ko muna ya ginapakadto ta kadi kay gusto ko nga ikaw mag-grow sa pulong sa Ginoo para someday kung wala na ko gamiton ka sa Ginoo. Amen. Amen. Gusto mo ikaw muna ti. Amen. Kung wala na ko kauna ko sa imo. Amo na. That's why we renounce wala tanay ginano, wala tanay ginabaliwala tanay ang mga guileful method, mga pangintok na. Ikatatlo, are, last. Amen. Amen. Buhay mo nalipay na last now. Sige, last. Look at verse number 4 sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians 4. Ang pala, sa verse number 3 una, and kung but if our gospel be hid, kung ang ato na ayong balita na tago, it is hid to them, ang gospel na yung balita that are lost, natago ni sa mga nagakawala, sa mga hindi luwas, in whom the God of this world blinded. Kaya ang Diyos sinikalimutan, look at the letter J, small letter J. You know what? Kung magamit ka sa J, dapat kung Diyos get big letter J. Kung small letter J, nagamba kay Satan na God of this world. Mga mga God of this world, hindi tagiya sa kalibutan, kundi siya nagatumala sang gawi sang kalibutan. Ay small letter G. Amaya, not blind the minds of them. Sinulag nila niya ang panguna-una sa mga tao. Ang ambas lang hindi na tuod ang Bible. Tao malanganag. Ang bal amo ni ang tuod.
ang ato nang ginamakan. Pero kabalo ka mo, namakan ng tao, nagabagbago na, nagalain-lain na. Kung sa naon mong history. Amen? Masin sa prangka, nga sa Bilanon, masin sa rosary na lang. May rosary man ang mga incheck, wala kang galing cross. Pagko kang bilog. E tama, kapag bagko na, galain-lain na. Sa una, wala nagasiga. Sa kung gasiga, kung green pan. Yung lain, kapag bagko. So, ang yawa nagagamit sa mga relihiyon, sa mga tradisyon, para ang tao, kulagan, has blind the minds of them, which believe not na wala na. Anong which believe not? Ang diluwas. Lest the glorious light of the gospel, base, ang glorious light, ang kapawas, ang gospel of Christ, whom the image of God. Who is the image of God? The Lord Jesus Christ. Be careful kung sino ginasimba ang agad. Ang image of God lang, Lord Jesus Christ. Should shine unto them. So you see that, the gospel enlightens the lost. Verse number 3. Ang gospel, amo ini mga gospel si Kristo na patay din lubong kag na manhaw para bisan sino magtuo sa iya gibuhat malwas. Ang nagaluwas ang gibuhat ni Kristo para sa imo sa aon. Napatay siya gin lubong na panhaw. Ano na purpose para luwason imo nga ala. Kaya ano imo response to mo yang again buhat. Ay ang gospel ginatudlo na to nagkakasanagan sa mga nagakawala. And then the gospel exposes the lights. The verse number 4. Lest the glorious light, the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto him. Lest the light, in the word, exposes the light. Kung gusto mo may mga palamangkutanon ka sa imong kabuki, sa mga spiritual na bagay, go to the Word of God. Go to the Word of God. And it will guide you sa ginatawag kamaturan. Amen? The gospel exposes the light and the gospel. So verse number 5. For we preach not ourselves. Kabalo ka mo. Kita nga mga Kristoano, dapat huwag na nag-preach kung ano nga, huwag na pala kinexon ng religion. Sulod ka din, maluwas ka. Tama nag-preach mo na. Kamalang we preach not ourselves. But Christ Jesus the Lord and ourselves, ano lang kita? Your servant, kita nyo? For Jesus' sake. Mga servant ka mga tao nga nagabulig sa ministry para kay Kristo. So you see, the gospel not only exposes the light, but the gospel exalts the Lord. Wala na sang iba na ginatipong ang gospel, si Lord Jesus Christ lang. Wala na sang iba, wala sang iba na namatay para sa imo. Wala sang iba na nagbayad sa sala mo. Isa lang din kangalan ang sa Bible na dapat ang tao magtuo sa ngalan ni Jesus. Amen? So you see, 1 Corinthians chapter 15. Mabalik ko sa mabaw. Dali na lang. Amen? Amen. Timprano, kabra subong bra. O, sana mga nagigan. 1 Corinthians chapter 15, naman niya, moreover, brethren, sa verse number 1, kita masugod, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. So, look at the word the gospel. So, anong waton ta? Para maging consistent ta, reveal the gospel. Amen? Useless na tayo itudlok sa ilang mga knowledge kung wala na gospel. Kung hindi na lang maintindihan na si Kristo ang nagbayad sa nila nga, sa lahat, maski tuduan mo sila paano sila magbuot na bata. Wala na napapon si Kristo Isos, maski buot sila, hindi sila maluwas sa tinatawag patkot nga punishment sa lake of fire. Ilang lang nila si Jesus. So yung sila, ano ba sa mga Bible dire? By which also ye are saved and keep in memory with what I preach unto you, unless ye believe in vain. Ano ba yan? For I deliver unto you first of all, which I also received. So nabaton niya man ang gospel. Ano ba yan? How that Christ died for our sins. Pinalin. According to the religion, the scriptures. Ano scriptures? The Word of God. You see? And He was buried and rose again according to the scriptures. You see that? We must reveal the gospel. Amen? Paano kung maging consistent?
Kung patyon tayo sa winning sa simbahan, hindi kita yung magdugang. Wala na talaga. Amen. Kung hindi na gospel, kung isang hindi nga. O mga bata, at to ka mo tuwa, may regalo ka mo. Kung wala regalo, hindi na balik. Ang maloko na ng adat. May tinapay ka mo. Ako ang pinaka-importante, yung pinanglanon sang tao, ang pulong sang Ginoo. Kapalo ka mo nag-strengthen ni Samon, especially sa akon, subong. Kung nagkaon lang yan kami mga kasubo, kaya subukan pagod ko, ang kaon lang, kung wala ni Word of God. Amen. Amen? Okay, last verse, 2 Corinthians chapter 6. Pa-close na ko. 2 Corinthians chapter 6, mga Kristohanon. Verse number 3. Tinatudok ko ni sa inyo subong para inyong maangkan kung ano ka-importante ang ministry sa aton. O pamangkot, o nyo paspasan ako di pastor, hasta mapatay ako. Amen. Hasta may ministry, hasta ara ka mo eh. Amen? Kasi wala pa ka mo, basta may ministry. Amen? Look at this, 2 Corinthians chapter 3, verse 6, verse number 3. Giving no offense in anything. Magambak na ni offense, hindi ka mang-offend or hindi ka mang-ubra sa mga bagay, isa sa ano nga, utang. Ano mag-blame now? That the ministry be not great. Amo na kabuhi nila, kasi iba na sila. Halungan tatong kabuhi, amen. Halungan tatong na Christian life. Hindi tanan may Christian life. Hindi tanan may Christian life. Hindi tanan nagapati sa Bible. Ikaw nagapati sa Bible, may Bible ka. Kung mga spiritual na bagay, may tanawon ka. Hindi ka magambal nga. Pain na lang ka. Ang gusto na lang ko, teka, kung man eh, kabuki, nag-aapikto ka man sa ministry sa Ginoo, hindi yung ministry sa pastor. Amen. In the whole, magamba ka sa tanan nga Christian community. Nabasi ang balon pa nila, nagapati na sila sa Bible, muna ilang nga kabuki. Take note, wala kabuki nga, perfecto. Amen. Basta willing ka gamiton sa Ginoo, ano ba po sa Ginoo yung mga kabuki. Yung tira ko masakwan, makita na tutuot kaya nga kalipay. Amen. Recognize God's mercy, renounce guileful method, and then reveal the gospel message. Doing God's ministry consistently. Let's pray. Maraming Diyos kung ito nga may salamat din sa buhay ng utong Lord. Ang panguyog, Ginoo nga sa umaga, kabay, ako na-explain sa mayaki mo yung mga balaan ng tulong. Kasi ko pray, in hoping, that the members of this church, yung mga matutong sila, life is short. Wala kami kabaluhin o mas kami sa ko. Ako nagpasalamat sa kabuhi na ginakaroon sa ako, sa mga members sa kanyang life, para kami ginuhin mo ka gamiton para sa ministry. That's why kami nagkakapoy, in spite of sufferings, in spite ang yawa, yung nag-hinder sa amon. Kaya ang balaan ng Espiritu naghahatag sa comfort na kami makapadayon ninyo. Ang subong nga agad mo, kumari sa amon, napulayan ang pangalagad sa imo, O Diyos, kabay ko magbulig sa iya. Na someday kami po naman sa Ginoo sa iyang family. Ang mga material na bagay, matulaw, O Diyos, pero spiritual na bagay, magapabilin. Kung may din sa amon, hindi ka nakasigurado. Magpapatay siya, magkapos sa langit sa buong adlaw, yung mga declare mo siya, si Kristo lang ang panagyan. Ang tanan nga tao mga sasala, all of sin is come short of the glory of God. Ang bayad sa sala, kamatayon. For the wages of sin is death. Si Ginoong sa Kristo na patay, kung bayad sa kamatayon para sa amon mga sasala, but God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Abay, ikaw di magbulig sa ilaglaw na sila ako sa wasang tuuban na ibuwat ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo pag sa kabinusong sa sila pagbatong kay Jesus na personal naman lumabas. Salamat din, kayawon ka. Salamat sa ministry ito dyan sa amon sa tayo sa kudlay na pero salamat kami sa privilege na mga ilong nino sa ministry ko sa karuwasan na puno. Salamat, kayawon ka in Jesus' name. Amen. Are you happy? Amen? Yes.